inian na sa mga informasyon na nasa buot, nasa puso mong binibot at pirmi kang panahon. Asin siguro, pwede man mo yan. Ang blood bank kan naga, ang BMC, asin man ang city government, sa pagikan City Hall, igwasin na nin blood leasing activity, ngunit na pagkaaga sa irrigation sports complex. So, makakaulay ta ang saro sa mga in charge. Si Doktora Dunakaw, ang in charge kan blood bank sa BMC. Ma'am, good morning. Live bukit tayo sa Rinconada News FM. Nasa angkor si Tess saka si Kuya Joey. Ma'am, ano po yung importante na dapat sa mga kababayan makapagdonar kay nga do? Okay, maray na haga po sa Indogabo, sa gabos po na nagdadangog sa satuyang Rinconada News FM. Ako po si Dr. Dunakaw. Ako po donor screening physician kang BMC Blood Bank, medical specialist po. And yaon po kami ngunyan, igdi sa Iriga City, igdi po sa gym, para po magkondukta po ng LG-wide po na mobile blood donation activity. Ini po sarong dakulang tabang po sa satuyang mga pasyente na nangangaipuhan po ng dugo. So aside po sa sa indong tabang, hopefully po dahil nga ni po medyo mauran-uran ang panahon, hopefully po sa mga nakapag-commitment po na makapag-donate ng dugo, sana makaigdi po sa muya kasi kami naman po ay kami ang nag-stream. So kung kamo po pwede, kung kamo po qualified, saka lang po kamo pwede mag-donate. Pero kung daiman, hindi man po kamo pipiriton. So gusto ko lang pong ipasabot sa gabos na igo po kitang mga qualifications. So saro po sa qualification at least po 18 years old and above hanggang 65 gani po hanggang basta po kaya kumayo pa man mga mga kahilangan. And then po ang kilo po 50 kilo kataas. Tapos, ang blood pressure po, dahil ka po matakot kung kamo high blood or whatever. Kasi ito naman po kaming reference value kaiyan. So, kaya po mo. And then po, so, kapulahan kan dugo, aaramon ka po yan igdiyo. And then, dapat mayong abusipon, alintura sa mga aldaw. So, kung kamo po gustong magdonar mo niya, dapat po at least maray ang turog nindo, at least mga 6 hours of sleep. Dahil po kamo puyat, at least nagkakanto kamo dawa po light breakfast lang. Okay, para at least pag igdinindo, nasa condition man po kamo. So, day po kamo maghadit kasi igo po kami igding mga trained po ng mga staff para gibuhon po. So, ito pong the actual phlebotomy for the blood donation activity. Yung mga mabilit number, pirang sisi po ang dapat makuha. Halimbawa, ako nga kabang sana pwede man yan. Actually po, for an average adult po, ang kitalagang kinukuha po is 450 ml. That is commensurate to the 50 kilograms na required ni kung ika po madunit ng dugo. So yan po 450 ml kasi po yan po talaga yan po talaga ang ginagamit sa hospital. So kung halimbawa po less than 50 kilograms ka mo, dahil po kamo hindi po kamo ipapasa para magdonar ng dugo kasi baka po mag-igwa man pong reaction sa indo. So dapat po tama lang sa edad. Okay. So, ano ka-importante, ini po personal na reaksyon na mismo ang mga local official ang manginot na magdonar. Okay. Aram po nindo, sabi nga ni ta, di man po kinakaipuhan na ang sarong tao mayo na para maging hero eh. Ngunyan, ang pagdudunar po ng dugo, udok sa buot yan, voluntaryo po yan. So aside po siguro sa mga maray na namamatian sa mga nagdudunar ng dugo, bonus na lang po siguro yan. Pero ito po bagang ito pong goal na makatabang po kita sa mga pasyente na nangangaipon na tatabangan tang maglawid pa ang sa indang buhay. Dako lang bagay po yan. Na parang social responsibility and on our part as donors, magayon po siyang maiheras na ito pong dugo tapalan nakakatabang sa iba na madugangan ang buhay, malawid pa ang buhay nila. Taga ita po aram, baka po sa mga in the future, baka sana mayo man sa mga kita o mga relatives sa mga ipo. Okay. So magandang bagay po iyan ang makapagdonar kita ng dugo. Makatabang po kita sa mga pasyente, lalo na ngunyan po sa mga dakul po sa mga pigdadialysis, may cancer, sa mga inoperahan, sa mga bados na biglang naggrabe po ang pagdurugo. So dako lang tapos po iniyo.
Okay. Ma'am Tess, partner ako, Joey, baka kung gusto mong maghapot. Ay, iyo. Igwa kaming hapot tabi, Mahapot partner. kami ni Madi. Ma'am, doktora, siyempre kaya pag sinabing ma-donate kang dugo, mababawasan ka, ano po ang, kumbaga, epekto kayan sa lawas? May magayon po ba yan effect? And if in case igwa, ano po ang benepisyo po kaini sa pag-donate po ng dugo? Okay, actually po, nagdodonar kita. Pag kita nagdonar ng dugo, usually ang next time ka po na mag-donate, pwede kitang mag-donate ulit ay after 3 months. Okay po? Para to give way for our hemoglobin count na magbalik po sa hawak ka. Pero actually po, pag nag-donate kita, madali man pong nare-replace yung volume sa laog ng fluid volume sa laog ng hawak ka. So actually po, ang sabi nila, may mga studies po na ang pagdodonardaan ng dugo, nakakatabang yan para at least na parang nag-regenerate ulit at natuyang old red blood cells into new ones, and then nagiging maray po ang pagmati ta. But actually po, ang sabi naman nila, actually because of the act of donating blood, parang yung good hormones sa parang nag-emanate. So, it makes us feel good pag nag-donate kita ng dugo. So, siguro bonus na lang po yan na ang iba po, maray sa pagmati. Pero ang pinaka-main purpose po talaga yan, ang benefit po talaga yan is psychologically, we are able to help others through our blood. Kasi po, mayo pong ibang source ng blood, kundi tao. Okay? Dahil man po kita pwede, may pamantikang synthetic na blood. So, ang kaipuhan sa po, mga tao po na voluntaryo yung nagtatao kang dugo ninda para po magamit po kang iba. It saves lives. Yeah. Pero po yan sa mga benepisyo din, not only physically po, but also psychologically para po sa isang voluntary blood donor. Okay. Saro pa po, Doc, if in case saro kang donor po din blood, ano po ini pag halimbawa may kapamilya ka po na nangangaipo po ng dugo, mas madali po ba kumpara duman sa mga date po nag-donate ng dugo? Okay, actually po, kami po sa blood program, yan ang sinasabing non-partisan kita. Pag kung isay man po ang nangaipo ng dugo, as much as possible, tatawan pa yan ng dugo, mas stabilize na sila. Pero po, syempre, yan sinasabi na, kahit pa paano po, may gawa kitang obligasyon at kahit pa paano, we have to give. Parang give and take po yan. Kasi time po na nangaipo ka ng biglaan ng dugo, igwa ka pong nagamit, dawa po sa pamilya ng dumayong nag-donate. So siguro it's about time also to give also to the community na siguro kita, ma-encourage naman daw at isa po at least family members na makapag-donate ng blood. Kasi po ang pag-donate po kasi ng blood ay man po kayang pinipirin Pero siguro nasa sa tuya naman niya na at least mag-isip man kita na di man pa puro kita take and take. May time na mag-give man kita. And totoo po yan, natatawan din po ng priority yung mga family members na nag-donate ng blood. Pero it doesn't mean na pag day ka nag-donate, day may katatawan ng blood. No, it doesn't work that way. In the blood program, it is more on the sharing of blood. But syempre, you also have some obligation to do, especially for those na mayo po sa pamilya nag-donate ng blood.